Hello guys, my name is Leo and nanonood kayo ng News Unfiltered. Salamat po sa nanonood ng mga past videos natin. At kung nagustuhan niyo po mga videos natin, pakihit po ng like and subscribe button. Okay, salamat po guys. And this video will be posted August 5, 2026. At pag-usapan natin tong balita galing sa ABS-CBN News. Ayon dito sa kanilang picture, VP Duterte staff asked COA to issue audit query instead of observation memo. Ayon kay Roderick Wamel, yun ang COA witness natin sa impeachment trial ni Sara Duterte. So, ikalabing dalawa ng impeachment trial po ni Sara Duterte kahapon at yun na nga, merong cross-examination at the same time yung prosecution po ipresenta yung mga information na kailangan i-validate ng witness. Okay? At para sa akin, isa sa mga highlights dito ay ito, yung meeting ni Roderick Wamel sa staff ni Sara Duterte. Okay? Kasi nga, pag-uusapan, bibigyan na daw ng Audit Observation Memorandum or AOM ang opisina ni Sara Duterte. Kasi nga, hindi po sila nag-reply, okay, sa hinihining request nila na documentation doon sa mga confidential funds, etc., etc. And by the way guys, yung COA IGFAO, sila po yung naghahandle ng confidential funds ni Sara Duterte. Alright? Let's talk about it and punta tayo sa actual video. Dito matutunghayan nyo na bakit pumunta yung opisina ni Sara Duterte, yung kanyang mga officials, okay? Para humingi ng parang humingi ng pabor na hindi na kaming bigyan ng A AOM. Bigyan mo na lang kami ng audit query. Okay? At later ipapakita ko sa inyo guys kung anong ibig sabihin ng AOM at ng AQ, which the audit query. So, pakinggan natin uh, yung testigo mismo na siya ang nagbunyag na nakipag-meeting si Michael Powa at si Zulaika ni Sara Duterte. O, sige, play natin. Wait. Wait, hindi naka-screen. Okay, ito, sorry ha. Yan, balik natin. Okay, play. There was a time po that I was called in a meeting. Tinawag ka sa meeting Yes, ma'am. at nandun ka pa sa COA ICFAO. Yes, ma'am. Maalala mo anong date itong meeting na to? It was around second week po ng September of 2023. At sino-sino ang nasa meeting na to? Ang naalala ko po ay si Attorney Zuleika Lopez at si Attorney Michael Powa po. At yung dating head po ng ICFAO na si Assistant Commissioner Nilda Plaras at si Attorney Gloria Camora po. Okay. Sinong nagtawag ng meeting na to? Hindi ko na po ma-recall kung sino nagtawag. Ang naalala ko lang po ay pinasama po ako dun sa meeting na yun. Pinasama ka? Bakit ka pinasama sa meeting na to? Dahil ako po yung in charge of the audit of the confidential fund nung DepEd at OVP po. Kilala mo ba, Mr. Witness, si Attorney Michael Powa? Nakikita ko po siya sa news. Nakikita mo siya sa news? Hindi mo siya nakikita sa in-person? Ayan o. During that time, sorry, hindi po clear yung particular period. Oh, kilala mo ba? When you went to that meeting, were you able to identify? Dalawang araw na sila nagkikita sa impeachment ko, hindi na tandaan ni
ni Roderick Wamel. Okay. Attorney Michael Right Poa, moment. Nagpakilala po sila, ma'am. nagpakilala sa'yo. Okay. And what happened during that meeting? They, Attorney, sorry for that. No, that's fine. Nagpapagising lang tayo. Okay lang po. But you confirm that this is the attorney that you saw in that meeting. yes po. Okay. What happened sa meeting na yan? They asked po about the liquidation process po ng confidential fund and yung mga supporting documents po na required with respect to the liquidation documents po. Okay. Sinabi mo, before I go to the next question, sinabi mo na nandun din si Attorney Zulaika Lopez. Sa pagkakaalala ko po, yes po. Okay. Do you know? Did you know then who she was? Nagpakilala po siya sa amin as the Chief of Staff of the OBP po. Chief of Staff of, The Office of the Vice President. ano naman ang connection niya, if at all, sa DepEd? Hindi niya po, wala po siyang sinabing na connection niya with the DepEd. Okay. Ngayon naman, Mr. Witness, tell us what transpired, if you recall, of that meeting sometime in September. They of, asked po about the liquidation process po nung cash advances as well as kung ano po yung mga supporting documents required. And anong sagot? Tinanong nila kung anong mga requirements. They were referred po Hindi nila alam ang mga requirements para sa, they clarified po kasi may mga agencies din po na nagka-clarify sa amin about requirements ng joint circular since it is very technical po. at ano naman ang sagot ninyo? They were referred po by Assistant Commissioner Nilda Plaras to the joint circular for the specific requirements. And nung sinabi ng COA ICFAO, sinabi ni Assistant Commissioner Nilda Plaras ang requirements. Ano ang reaction nila? Ni Attorney Zulaika at ni Attorney Poa. Kung maalala mo. Nag-confirm naman. Can you reaction po ni Attorney Zulaika? Sinabi mo Yes, they earlier agree naman po that that they during will... the meeting, Mr. Opo. Witness, tinanong nila ano ang mga requirements para mag-submit ng documents para liquidation ng confidential funds, tama? Yes, ma'am. At sinabi naman, ang sagot They were referred to the joint circular po. joint circular. And sinabi din po ni Assistant Commissioner Nilda Plaras na in case merong makitang findings during the audit, ay mag-i-issue po ng AOM. Okay. Nung sinabi ng Assistant Commissioner, basahin nyo na lang yung joint circular. Ano naman ang response nila? Well, they asked po if instead of an audit observation memorandum in case may audit findings, ay audit query na lang po yung i-issue sa kanila. Audit query na lang ang dapat i-issue, yun ba ang sinabi nila? Ano naman itong audit query na sinabi nila, ito na lang please ang i-issue ninyo, wag na lang AOM. What is an audit query, Mr. Witness? Hindi po ako familiar sa audit query since hindi naman po siya kasama dun sa issuances under the Joint Circular 2015-01. Sa joint circular, walang audit query? Wala po. Ngayon, anong nangyari nung sinabi nilang audit query na lang please ang i-issue ninyo? Hindi Bakit? po. Anong nangyari? Hindi po pumayag si ICFAO since hindi naman po sa sanction nung aming Joint Circular 2015-01. So nag-issue pa rin po kami ng AOM nung may na-note po kaming findings during the audit. Okay. So nag-issue pa rin despite this meeting ng isang AOM. Pagkatapos nun, anong nangyari if you still recall? After po ma-approve yung AOM, nag-attempt po kaming i-serve yung AOM to the office address po nung OBP pero hindi po siya tinanggap dahil wala raw po mag-receive na authorized person. Okay. And itong first attempt nyo, pagkatapos nun, anong nangyari?
On the afternoon of the same date po na nag-attempt kami to serve, nagbigay po sila ng revised accomplishment report sa ICFAO. Okay. Ngayon, Mr. Witness, sinabi mo kahapon at ngayon na ang basis ng inyong post-audit or compliance audit ay ang joint circular Yes, ma'am. 2015 ng 5 government agencies. Kasama dyan ang COA, tama? Yes, ma'am. If I show you at babasahin, Okay. So, yung part na binunyag ni Roderick Wamel na nakipag-meeting po si Michael Powa, si Zulaika. Kasama siya together with yung former head ng ICFAO. Okay? Para mag-request daw, instead na bigyan sila ng AOM, bigyan na lang sila ng audit query. Okay? So, imagine niyo merong findings ng una-una itong ICFAO, COA ICFAO, na merong irregularities, mga discrepancies sa kanilang audit sa opisina ni Sara Duterte at saka yung DepEd. Okay? So, ang ginawa nila, humingi sila ng any supporting documents pero hindi nag-comply itong si Sara Duterte. Now, ang gagawin sana po ng ICFAO is mag-file na ng AOM or Audit Observation Memorandum. Okay? Pero pumunta sila, yung mga officials si Sara Duterte, at nakipag-usap na please, pwede bang audit query na lang? So magkaiba po yung AOM na Auditing Observation Memorandum kaysa sa audit query. Ang gusto ko ipakita sa inyo guys, yung difference ng dalawa. So punta tayo sa Google. Pwede niyo naman gawin to para maging para maging researcher na din kayo. Okay? Pero dito sa ating video, so ano yung audit observation memorandum? Okay? So sabi dito, yung AOM at AQ or audit query ay both communication tools used by auditors to point out gaps, errors, or question during the financial review, but they carry different weights. So, pareho silang communication tools, pero different po sila when it comes to stages and all that. Okay? Now, punta tayo first sa AOM, Audit Observation Memorandum. So, ano ito? A formal written communication from auditors such as COA to an agency head or responsible officers detailing specific financial operation deficiencies. Kasi nga, may observe sila na merong mga discrepancy, deficiency doon sa kanilang audit. Diba? So, anong purpose nito? Ang purpose po is to notify yung management. So, opisina ni Sara na yung rules, laws, o paano i-account para mag-accounting standards na na-miss nila. Okay? O, yan. Tapos, okay, so ang requirement daw, it requires the auditee to submit written comments, justification, and supporting documents which sets the set deadline. Okay, so ang impact daw po nito, it is a serious step that often presides formal auditing findings, suspension, or disallowance if the answer is weak. Kung mag-reply daw, for example, ang isang opisina, pero napaka-weak naman yung mga supporting documents and all that, pwede silang patawan ng notice of suspension or notice of disallowance. Okay? O yan, yung AOM. So kung titignan nyo, that's before, ang AOM po ay bago yung suspension
notice of suspension, o yung notice of disallowance. Good. Next, audit query. Ano siya? Ano po ba yung audit query? Ito yung an informal or preliminary question raised by an auditor asking for basic verification, data, or proof regarding accuracy and validity in specific transaction. So pagka-clarify lang ng mga data or any related to the transaction. Ang purpose po nito is para i-clear yung mga doubts or to gather missing context sa final conclusion. Para bago mag-final conclusion yung COA. Okay? Now, tinanong ko, which one comes first? AOM or AQ? So, ang pinakauna daw is yung audit query. Mas una po siya. Okay? Kasi nga, ito yung pag-gather ng information at to clarify any little or minor details. Okay? So, pag hindi po sila nag-comply, for example, if the auditee response to the AQ is missing, late, or fails to resolve the doubt, mag-escalate po siya sa dito, AOM. So that means, ang ginawa ng opisina ni Sara Duterte, instead na wag niyo na kaming bigyan ng AOM, audit query na lang po kasi mayroon kaming ginagawa eh. Naghahanap kami ng mga ma-protect naghahanap kami ng NPA na doon sa aming sa mga eskwelahan and all that para mapigilan sila. Okay, pero hindi sila nag-comply, 'di ba? At 'yun ang isang napakalaking question. Bakit hindi sila nag-comply? Yan simple naman ang hinihingi sa joint circular na any documentation or kung meron discrepancy, mag-reply sila agad. Pero wala. Nawi siya sa notice of suspension after ng audit of observation po. Okay? Ito yung last part. Yan. So, any unresolved AOMs, escalate to none to notice of suspension, which yun nangyari sa opisina ni Sara, o disallowance. There. An NC siguro, notice of cancellation, probably. But imagine nyo guys, yun na nga, pumunta yung opisina ni Sara Duterte para makipag-usap sa COA na wag niyo na kaming bigyan ng ganyan. At nagmumukhang parang gusto nilang impluwensyahan yung desisyon ng opisina ng COA para hindi sila maging bad image sa publiko, di ba? Imagine niyo, napakadami ng instances na binigyan sila ng due process para mag-reply at tignan itong mga issues na to. Pero hindi sila nag-reply mismo si witness dito na hindi sila nakikipagtulungan sa opisina ng COA para i-resolve. So anong tawag natin diyan? Ayun na nga, sinabi ni Roderick Wamel na kung hindi sila nag-reply, that means they personally use the funds, public funds po. Ginamit personally, hindi ginamit ng tama. Okay? Alright guys, yan na po for today's video. Kung nagustuhan niyo po, again, ating video for today, please hit the like and subscribe button. And kung meron kayong comment, suggestions sa ating video, pag-comment po sa comment section. And salamat. Ako po si Leo at nanonood kayo ng News Unfiltered. Salamat and we'll see you in the next video. Thank you po.